Purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship, ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang Kolosas, Kabanatang 3, Talatang 1. Ganito po ang sinasabi: binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang pamagat po na ating pagbubulay-bulayan ay bagong buhay kay Kristo. Bilang isang Kristiyano, hindi lamang po sapat na magpurit magpasalamat lamang sa Panginoong Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa atin, kundi ayon po sa ating teksto, napakahalagang patuloy po natin na pagsumakitan ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Ayon po sa Efeso Kabanatang 2, Talatang 10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noong pang-una. Sa ating bagong buhay kay Kristo, ayon po kay Apostol Pablo, napakahalaga na gawin natin ang mga sumusunod. Sinasabi po sa Kolosas Kabanatang 3, sa talatang 2, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sa talatang 5, sinasabi po na dapat na mawala na sa inyo ang pitang makalaman. Huwag na natin paghariin ito sa ating buhay. Ano nga po ba ito? Ito'y ang pangangalunya na hindi lamang dapat na iwasan, kundi dapat itong itakwil. Kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang pagnanasa, pag-imbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga ito ay magagawa lamang natin sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin sa Diyos na tagapagligtas natin. Sa tuwi-tuwi na tayo ay natutukso na magkasala, alalahanin natin ang magiging masamang bunga nito. Tandaan, napupot ang Diyos sa mga taong lumalabag sa kanyang banal na kalooban. Sa talatang 8, sinasabi po na dapat na itakwil ninyo ang galit, puot, sama ng loob, panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, ayon po sa talatang 9. At sa talatang 12, sinasabi po, dapat kayong maging mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Talatang 13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran. At sa talatang 14, sinasabi po, higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng pagkakaisa. At paghariin ninyo ang inyong puso o sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Talatang 15 at talatang 16, ang salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng salmo, mga himno at awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At ano man ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo ito ng buong pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa panibagong buhay na kaloob mo po sa amin. Tunay nga po, hindi po sapat ang simpleng pasasalamat para sa ginawa mo, kundi, O Diyos, nararapat na maglingkod po kami sa iyo. Nararapat na matumbasan po namin ito para sa aming paglago. At
Para na sa ganon, alam namin na hindi dapat masayang ang iyong ginawang kabutihan para sa amin. Salamat po muli. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa pangumagang pagbubulay-bulay ng kapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.